Dahil sa kaka-scroll mo sa FB page, at nakita mo itong video ko na ito, panoorin mo na rin hanggang dulo, upang matuto kung paano gumawa ng sapin-sapin. Naglagay lamang ako ng 3 tasa ng glutinous flour, dahil sa wala naman akong rice flour, okay na rin ito. Sunod ay kalahating teaspoon ng asin. 1 cup ng puting asukal. 1 tablespoon ng vanilla extract for adding flavor. Naglagay rin pala ako dito ng fresh coconut milk mga 2½ cup, bali ito ang magsisilbing wet ingredients ng ating sapin-sapin, pwede nyo naman dagdagan depende sa dami na nais nyo. Then kalahating cup ng tubig para 1:1 ang ratio ng liquid at dry ingredients. Haluin lang ito ng maigi, para ma-achieve natin ang saktong consistency ng ating mixture, basta para ka lang nagawa ng pancake batter. Naglagay rin pala ako ng kalahating cup ng condensed milk for adding sweetness mga mare. Halu-haluin lang ito, kapag ganito na ang outcome means okay na ito. Tapos nag-ready lang ako ng 3 mixing bowl bali ang ratio ko naman dito is tig 1½ cup, kasi gagamit tayo dito ng 3 kulay, yung isa ay may flavor pala, flavor lang ka. Then sa unang batter naglagay lamang ako ng kalahating kutsarita na color green, di pwedeng masobrahan, kasi kapag napadami ng food color, may aftertaste mga mare. Sunod naman is color red, bali ang ginamit ko is yung liquid na food color na nabibili sa mga grocery at alam mo yung expiry dates. Then yung last is, color yellow may flavor pala ito, lasang langka para di plain na plain ang lasa ng ating sapin-sapin. Pinahiran ko pala ng mantika yung mga molder na gagamitin ko, upang di mag-stick, kapag binaklas na natin ito kapag okay na ang mga sapin-sapin. Bali naglagay lang ako ng tig 1 tablespoon per molder, upang pantay ito kapag nilagay na ang pangalawang kulay. Matapos kong mailagay sa mga molder ang kulay red na batter, sinalang ko na ito, at nagset lang ako ng 5 minuto para maluto ito ng maayos. Kailangan may cover na tela, upang di tumulo ang moist sa ating sapin-sapin. Matapos ang 5 minuto, luto na ang red color ng sapin-sapin, at maaari na nating ilagay ang next batch na batter na color yellow, lutuin lang ito ng 5 minuto katulad ng sa una. Gawin din ang ganitong proseso sa last layer hanggang sa maluto. Kung nakaabot kayo sa part ng video nating ito, please send a star para suporta nyo sa aking content, at please comment below kung taga saan kayo para alam ko kung saan naabot ang aking mga video. Salamat po! Kung nagustuhan nyo ang content ko for today's video, please like, share and subscribe para magpalaganap ng good vibes. Salamat po! Dahil sa luto na ang last layer, tinusok-tusok ko lang ito ng toothpick, upang malaman kung luto na ba talaga ito at wala ng hilaw na batter. Dahil sa wala akong fresh na grated coconut meat o kinayod na nyog, ginamit ko na lang dito yung stock ko na desiccated coconut pamalit. Halu-haluin lang ito hanggang sa mag-light brown, gamit lamang ang mahinang apoy upang di ito masunog, keep stirring lang. Naglagay rin ako ng saktong dami ng asukal dito at haluin lang ito. Patuloy lang itong haluin hanggang sa mag-light brown ito. Bali ito pala ang ating magiging topping sa ating very own sapin-sapin. At maaari na itong e-plating, bali pinahiran ko na mantika yung plate na ginamit ko upang di dumikit ang ating sapin-sapin kapag kakainin na ito. At maaari nang lagyan ng budbud ang ating sapin-sapin at pwede nang enjoyin na may kasamang mainit na kape.